Noong mga iilang araw na nagdaan, nabalitaan niyo po ba ang isang mainit na debate ng simbahang Katoliko kontra sa simbahan ng Seventh-day Adventist? Isa sa kanilang topic ay ang tungkol sa Inquisition, kung saan mahigpit na ipinahayag sa kampo ng mga Sabadista na umano'y ang simbahang Katoliko ang siyang responsable na pumatay sa milyon-milyong tao sa panahon ng Inquisition. Sa volyong 5, page 475, may tungkol sa Inquisition. I-admit sa simbahan nga ang maong nga simbahan, inyo ang simbahan, nagpatay og daghan ng mga tao. Pilit na pinagbibintangan ng mga Sabadista ang Iglesia Katolika na umano'y nangunguna sa pagpaslang sa maraming erehis. Ngunit, hindi na nabigyan ng malalim na diskusyon ang nasabing paksa dahil hindi naman natitinag ang grupo ng mga CFD. Dahil ang mismong ebidensya na nirerepresenta ng mga Sabadista ay hindi rin pala nila tiyak na naiintindihan. Subalit, totoo nga ba ang binibintang na ang mga pari ng Katoliko ay ang pumatay? Samahan niyo po ako at bubuksan natin ang kasaysayan at ang katotohanan sa likod ng kontrobersal na pangyayaring ito. Sila ang mga erehis na may matinding galit sa Iglesia Katolika Romana. Maliban sa hindi sila makadiyos, hindi rin nila nirespeto ang simbahan at mga aral nito. Sa mga panahon na yon, nagahalong takot at kaba ang nasa isip ng simbahang Katoliko, lalo na sa mga pari at mga madre. Hanggang sa umabot ang oras na pinasok na nila ang simbahan upang pumaslang ng mga pari at pagsasamantalahan ang mga madre kasama ang mga pagbabanta. Subalit, ang simbahan ay walang mga sandata upang kalabanin sila dahil sa matinding pang-uusig na ito. Naisipan ng Santo Papa na humingi ng tulong sa gobyerno sibil upang matigil ang kanilang pananakot. Ngunit maraming tao ang naniniwala na ang simbahang Katoliko ang direktang pumatay sa milyon-milyong erehis noong Inquisition. Bukod pa rito, karaniwang sinasabing dahil sa mga kaganapang ito, maraming tao ang umalis sa Katolisismo. Pero totoo nga ba ang mga ganitong paniniwala? Susuriin natin ang kasaysayan, pagkakaiba-iba ng mga papel at mga konteksto na hindi na nabanggit sa naturang debate. Ang korte ng Inquisition ay may tungkulin lamang na suriin kung ang isang tao ay sumasalungat sa mga turo ng simbahan at magbigay ng pagkakataon na magbago ng isip. Ang parusa ng simbahan ay limitado sa mga relihiyosong aksyon tulad ng pagbabawal sa mga aklat o pag-alis sa komunidad ng mga Kristiyano. Ang sekular na gobyerno o lokal na autoridad naman ang may kapangyarihan sa mga parusang kinasasangkutan ng buhay o ari-arian. Mga kasulatan mula sa panahon ay nagpapakita na ang ilang inquisitor ay nagpakiusap pa nga sa mga sekular na autoridad na pigilan o pamanhin ang parusa. Noong 1235, ipinag-utos ni Pope Gregory naman na ang mga nahatulan ay dapat tratuhin ng katarungan na hindi nagdudulot ng kamatayan o pagkasugat ng katawan. Bagaman hindi palaging sinunod ito ng mga lokal na pamahalaan. Mula pa sa mga unang siglo ng Kristyanismo, itinataguyod ng simbahang Katoliko na ang buhay ng tao ay sagradong regalo ng Diyos. Ang mga doktrina tulad ng Sanctitas Vitae o banal na katangian ng buhay ay nagbabawal sa direktang pagpatay sa mga hindi nagdudulot ng banta sa ibang tao. Ang pagtingin sa erehiya bilang krimen laban sa Estado ay hindi galing sa simbahan, kundi sa pananaw ng mga sekular na pamahalaan noong panahon. Sa medieval na Europa, ang relihiyon at politika ay magkakaugnay, kaya ang mga pagbabago sa paniniwala ay itinuturing na banta sa pagkakaisa ng bansa at kaayusan ng lipunan. Ang simbahan ay nakikibahagi sa proseso, ngunit hindi nag-utos ng pagpatay. Totoo na may ilang individual at grupo na umalis sa simbahang Katoliko sa panahon at pagkatapos ng Inquisition. Ngunit mahalagang unawain ang mga dahilan nito nang hindi basta-basta iniuugnay sa Inquisition lamang. Maraming grupo tulad ng mga Waldensian at Cathar ay may mga paniniwalang naiiba sa simbahan bago pa man magsimula ang Inquisition. Ang kanilang paghihiwalay ay higit na batay sa mga pagkakaiba sa mga turo kaysa sa takot sa parusa. Ang kalupitan na ipinatupad ng mga lokal na pamahalaan ay nagdulot ng sama ng loob sa ilang tao na humantong sa kanilang paglayo sa Katolisismo.
Noong ika-16 na siglo, ang protestanteng reformasyon ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa Europa. Bagamat ang Inquisition ay isa sa mga paksa ng pagtutol ng mga reformador, ang kanilang kilusan ay batay sa mga pangako ng pagbabago sa doktrina, pamamahala at mga gawin ng simbahan hindi lamang sa pagtutol sa Inquisition. Sa kabilang dako, marami rin namang mga Kristiyano ang nanatili sa Katolisismo at itinuturing na ang simbahan ay tagapagligtas ng tunay na pananampalataya laban sa mga pagkiling na itinuturing nilang labag sa salita ng Diyos. Hindi maaring husgahan ng Inquisition gamit ang mga pamantayan ng kasalukuyan. Noong medieval at Renaissance na panahon, karamihan sa mga bansa ay relihiyosong estado. Ang relihiyon ay bahagi ng pagkakakilanlan at pamamahala ng bansa. Ang ibang mga relihiyon at grupo noong panahon ay may din namang mga aksyong hindi makatarungan laban sa mga hindi sumasang-ayon sa kanila. Halimbawa, ang ilang protestanteng pamahalaan ay nagbigay din ng parusang kamatayan sa mga Katoliko o ibang grupo na itinuturing nilang erehis. Ang kakulangan ng mga sistema ng hustisya na batay sa ebidensya at karapatan ng akusado ay karaniwan noong panahong iyon, hindi lamang ito nangyari sa proseso ng Inquisition. Noong 2000, si Pope John Paul II ay humingi ng tawad sa Diyos at sa mga biktima para sa mga kasalanan ng nakaraan ng mga Kristiyano. Kabilang na ang mga pang-aabuso noong Inquisition at ang mga pagkakamali na nagdulot ng paglayo ng ilang tao sa pananampalataya. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil siya ang humingi ng pasensya o kapatawaran ang simbahang Katoliko na ang pumaslang sa mga erehis. Bilang pagpakumbaba, ang paghingi ng Papa ng tawad para sa mga erehis ay isang pamamagitan sa nagawa ng gobyerno sibil noon na pagpaparusa. Ang ginawa ng Papa ay isang tanda ng pagsunod sa ginawa ng Panginoong Hesus, kung saan siya na ang humingi sa Diyos Ama upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi ibig sabihin na si Kristo ang nagkasala. Sa huli, hindi tumpak na sabihin na ang simbahang Katoliko ang pumatay sa mga erehis. Dahil ang tunay na nangyayari ay ang mga sekular na awtoridad ang nagpapatupad ng parusang kamatayan batay sa kanilang sariling mga batas at pananaw ng panahon. Sana naihatid ko sa inyo ang tiyak na impormasyon at totoong nangyayari tungkol sa Inquisition. Ito po si Kuya Tem hanggang sa susunod na paksa.